Job. Chapter 1 hanggang chapter 2 verse 10. Sa King James po ba sa Job chapter 1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaki niya ay sakdal at matuwid. At natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At may pinanak sa kanya 3 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang kanyang pag-aari naman ay 7,000 tupa at 3,000 kamelyo at 500 magkatuwang na baka at 500 asnong babae at isang totoong malaking sambahayan na anupat ang lalaki ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. At ang kanyang mga anak ay nagsiyaon at nagsipadaos ng kapistahan sa bahay ng bawat isa sa kanya-kanyang kaarawan at sila'y nagsusubo at pinatawag ang kanilang 3 kapatid na babae upang magsikain at pagsinom na kasama nila. At nangyari na makaraan ang mga kaarawan ng kanilang pagpipista na si Job ay nagsubo at pinagbanal sila at bumangon maaga sa kinamumukaan at nag-andog ng mga andog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Sapagkat sinabi ni Job, marahil ang aking mga anak ay nagkasala at pinakit ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang ginawa ni Job na Balawi. Isang araw naman, nang ang mga anak ng Diyos ay nagsiparoon na magsiharap sa Panginoon na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Na magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoon pa dito sa lupa at sa pagmamanhid manaw doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat niya tinatangkilik sa bawat dako? Iyong pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari ay dumami sa lupain. Ngunit pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nasa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayon lumabas si Satanas mula sa harapan ng Panginoon. At nangyari isang araw na ang kanyang mga anak na lalaki at babae nagsisikain at nagsisinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Nadupating ang isang subo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga aso ay nagsisabsab sa sipin nila. At dinaluguyong ng mga sabeyo at pinagdadala ang kanilang pinatay ng taling ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya nagsasalita pa, ay umaling naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinulog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsubok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya nagsasalita pa, ay umaling naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pultong at lumalubog sa mga kamelyo at pinatay na talim ng tabak ang mga bataan at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito, dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y namamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Nang magkagayon, bumangon si Job at inapok ang kanyang balaban at inahitan ang kanyang ulo.
at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inaring ang Diyos. Chapter 2. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon at nakipagparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, sa pagpaparoon palito sa lupa at sa pagmamandit manaog doon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Job? Sapagkat walang gaya na sa lupa na sakdalan ng tuwid na lalaki, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. At siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Bagamat ako'y kinilos mo laban sa kanya upang ilugmok siya na walang kadahilanan. At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, balat kung balat, oo, lahat ng tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang tatakbutan ng mukhaan. At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, narito, siya'y nasa iyong kamay, ingatan mo lamang ang kanyang buhay. Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasiglan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. At kumuha siya ng isang bibingan ng kalyo upang ipangkayod ng langit at siya'y naupo sa mga abo. Nang magkagayo, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at namatay ka. Ngunit sinabi sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng mahal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job at ang kanyang mga labi. Po ay mga kapupunan. Pagkagat po na ating pag-aaralan ay the survival of Job. The survival of Job. Ang pagkakasalba kay Job. Yung huling nabanggit ni Myla, tubuan ni Satanas si Job ng masamang bukol. Hindi lang bukol. Hindi lang zigzag. Ito po ay cancerous boils. Kaya inuuod po si Job. So, makikita po natin dito na paano po ba nakasurvive si Job? Ano po ba yung survival? Ibig po sabihin yun the state of continuing to live, exist or endure, particularly despite dangerous or adverse or harsh condition. Ibig sabihin, nagpapatuloy na buhay o mabuhay o pagtitiis sa kabila ng hapdi, sakit, hirap, hindi magandang sitwasyon, at hindi sumusuko o umuurong. Anytime to live in spite of unfavorable situation or harmful condition. Ibig sabihin, sa kabila po ng napakatindi na, ayun na, pain, sorrows, adverse, harsh condition, andun pa rin yung will niya to live at siya'y nabubuhay pa rin. Yun po yung survival na kaya nakasurvive si Job. Yun po yun, no? Kaya, meron niyo po, naranasan ni Job na mawalan ng possession. Alam niyo naman ito, lagi natin naririnig itong kasaysayan ni Job na mayaman po si Job, sabi. Siya po ang pinakamayaman sa Uz. Sa Asia po yun, na ang dami ng ari-ariya sa panahon ng bilyonaryo ka nun. Ngunit lahat po yun ay nawala. Yung kanyang mga business, bumagsak. Kaya kung meron mga, may kapatiran tayo itong business, o just in case, ang business mo bumagsak, hindi problema sa gusto niya. Kaya ibalik ng Diyos lahat Nawala ang business
Ni Job, di ba? Pero, tingnan nyo later on, sa kanyang buhay, binalik ng Diyos doble. Doble. Kasi ito problema, pagka nakapokus tayo sa things of this world eh. Pag may binigay sa'yo ang Diyos na blessing, hawakan mo na parang buhangin, hawakan mo lang na normal eh. Normal lang. Huwag ganun. Pag ganun, tatapon yun. Subukan mo kumuha ka ng buhangin. Na pagkuha mo ng buhangin, ganun ang kapit mo ako, ang daming lumalabas niya. Pero kung normal lang, walang matatapon doon. At saka pag kinuha mo rin ng Diyos, ang daling ibigay. Ang daling ibigay eh. Ganun mo. O, sige, hawakan mo yan for 20 years. O, akin na na. Kunin mo lang, o, eh, kung gano'n ang kapit, akin na yan, na for 20 years, eh, Lord, ayun, doon ang kapag-problema. Pagka masyado yung puso at isip natin attached sa things of this world, mahirap po kaya dito, kaya apektado tayo eh. Kasi, kumbaga, atin na to eh. Hindi, alalay lang po, alalay lang. Para pagkukunin ng Diyos, hindi tayo masaktang mabuti. Hindi masamang magmahal ng anak. Dito ba? Hindi masama. Natural yun eh. Tao tayo eh. Tayo pa nga, Diyos pa nga nag-utos. Mahalin natin ang atin. Eh, paano kung kinuha bigla? Kung kinuha bigla. Narinig ko yung pagkakao ng pastor eh. Namatay kahit sa isang anak niya tayo babae. Eh, kinuha ng Diyos. Nandun siya sa Excel. Kaso na lukot niya, gusto niya ibangga yung token. Kaya lang traffic sa Excel. Hindi ko na ibangga. Kita niya yun. Kasi lahat po yan, pahiram ng Diyos eh. Sabi ko nga sa inyo, naririnig ka. Individual eh, sa langit, hindi tayo magkapag-anak. Tayo yung mga individual person na ipinapadala. Dito yung spirito, pag may nagiging mag-asawa, para masaya, merong gift, para yung love niya, God is love, magkasama-sama sa pag-ibig yun. Sabi nga na Jesus, then you will know the truth, and the truth shall set you free. Sabi ni Jesus, sa araw na yun, wala na kang itatanong. Pagdating namin sa langit, wala na kayong itatanong. Ganun pala yun, ayan. So, ngayon, paano po nakasurvive dito si Job? Tapos po, di ba, yung mga, iniisip po na ba't naman nagdamay pa yung katulong? Pati yung mga servant niya, pinatay din eh, ng mga kaldeo, pinatay. Bakit pinatay? Bakit napatay? Kasi ipinaglaban yung tupa niya, yung mga ano niya eh. Lahat ng pwede inflict ni Satanas kay Job, ginagawa niya, ganun po demonyo. Lahat ng pwede ikasakit mo. Physically, spiritually, landani. Ganun po kasama ng demonyo, mga kapatid. Kaya lagi sinasabi, I hate demons! I hate demons. Dito mo yung faithful servant niya. Napatay ng mga kaldero. Ang sakit mo na. Sino rito sa inyo may katiwalang tapat? Na napakatapat. Ayaw niyo mawala yun. Turing nyo, relative na. O kapatid. Tapos, dahil sa paglilingkod sa iyo, wala. Masyadong hurt na hurt po si Job. Hurt na hurt siya. Kaya, kung makikilala niya, walang demon. Napakasama sa demon yung mga kapatid. Kaya nabanggit ko naman tagtakampi sa demon. Liit-liit ang mga kapagpasakit ng damdamin mo, gagawin niya. Ano po sa kasama? Ano sabi niya sa Jesus kay Satanas? He is a liar. He is a destroyer. Siya ay magnanakaw. Ano pa? And there is no truth in him. Walang anumang katotohanan sa kanya. Kaya ang sakit po ng inabot ni Job, ba't nga siya nakasurvive? Pangalawa pala yun. Akala ko ang titirahin lang ni Satanas yung mga business, pati pala yung faithful servant. Ano mang nakakapagbigay lugod sa iyo at kaligayahan o ginhawa sa iyo, nakakapagpasaya sa iyo, titirahin po ng kawayan, titirahin ni Satanas yan.
Titirahin yan. Lahat yan. Para masaktan yan. Ganun siya. Kumbaga yung pain na iniintig ni Satanas, dudut-dutin ka ni Satanas. You see? Ganun po siya kasama. Tapos, ikaw ay sugatan, meron ka ng sugat, dudut-dutin niya yun. Dudut-dutin niya yun. Ganun po mga kapatid. Ganun po siya. Ganun po siya kasama. Merong mga gayong tao nag-uugali, ganyan, may sugat ka na, dudut-dutin pa. Wala ka makukuha ang comfort. O biro yung tapos yun, siguro tapos na siguro. Sakit naman yan. Dati, may-ari ako ng Mall of Asia. Tapos yung mga katiwala kung pagka napakahalaga po, no? Sa amin, meron doon kapitbahay kami na wala pong asawa yung lalaki. Katiwala talaga hanggang ngayon, nag-ilit ko sa mga pamangkin ko, naglalaba. Pero lalaki siya, na wala po siyang asawa. Tulad doon, ang hirap bitawan ng tao mo. Di ba? Kung nakakita kayo ng faithful servant, pag namatay, masaktan kayo. Kaya kamatayan pang inabot, pinatay ng mga kaldeo. Bakit? To protect your possession. Napakasakit. Kaya in this world, we have to have a hard bato. Sa mga ganun bagay. Hindi ibig sabihin bato tayo, hindi tayo marunong mapatanda. Yung sa mga ganun bagay. Kaya, anong sumunod doon? Ang sumunod na doon, yun. Hindi nasaktan sa sa faithful servant yung mga anak naman, yung mga anak, yun ang mas matindi, mga anak. Kaya, 10 anak, sabay-sabay naman tayo. Fantastic. Can we pick? Ang tindi naman ito. Ang tindi. Sobra. Sa anak lang mawala sa'yo, kahit marami kang anak ipagdudusa mo, pagmamakbal mo, pangasisihin mo pa, kahit ang anak mo 5, 6 o 7. Pero ito sabay-sabay. Pero nakasurvive siya, di ba? Ba't siya nakasurvive? Yun po yun. Ba't siya nakasurvive? Anong sikreto niya? Anong sikreto? Nawala po yung kanyang 10 anak, sabay-sabay. Nawala sa... Siya po ay tagapayo din. Siya po ay counselor. Kung babasahin niyo na. Nakasurvive po si Job doon na, di ba, Diyos ang nagbigay, Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ng Panginoon. Di ba? Napakiyari sa tanan, mga kapatid, kahit anong dudut niya, napakiyari sa tanan. Pero ang ginagawa sa Panginoon ay worship. Kaya, akala niyo, tapos na. Minsan ganyan po ang buhay. Ang Christian life. Kaya believer, may pagsubok na darating sa iyo. Akala mo tapos na. Kasi pangarap mo matapos na eh. And later, meron pa palang isa. At tapos malapit na sa end. Tapos na, meron pa rin uli. Ito kayo, ganun. Kala niya tapos meron pa rin. Ganun po ang buhay, mga kapatid. Today, as a blessing, in this world will have tribulation. Have courage, I have overcome the world. Kaya lagi kong sinasabi, huwag tayo maglalaro sa ating Christian life. Ang labanan po, totoo. Hindi ka pa kasi dumadanas. O maaaring nakadanas ka pakikin. Pero pag dumaan ka na riyan, kaya dito, kailangan ang Christian na united, loving one another, caring for one another. Meron pa pala. Kailan matatapos yan, Pastor? Patrap to. Tapos na. Pag nasa langit ka na. So, always prepare. Nasa gera ka eh.
Ang gera ba, pagkatapos ng isang labanan, tapos na hindi. Kailan natatapos ang gera? Pagka nagkaroon na ng kasunduan, nagpirmahan na, sabi na naman, sige, suko na kami, gano'n. Doon, tapos yun. O, kita nyo, nagpirmahan na. O, ang apo ba, nagkagera pa, hindi pa, hindi na. Hindi, okay na, nakasurvive siyo. Sumunod, ano naman? Di ba, umakit ulit, meron ulit fellowship sa langit. Sa langit po, may fellowship din. Kaya tanas, alaw pa noon, di ba, nare-resurrect si Christ, alaw pa. Saan galing, tanas, tanas doon. Ito po, kahit panahon, naghahanap ng masi sila. Nakita mo ba, aking likod na si Job, na hanggang ngayon, sabi, na hanggang ngayon, nagtatapat sa akin, hanggang ngayon. Bang Christian, pag dumana sa pagsubok, hindi na tapat sa Diyos eh. Hindi na tapat, medyo out of control na, hindi ka na binabati, etc. Bakit nagiging ganun? Kasi wala sila sa foundation yun. Pagka ganun tayo, wala pa tayo sa foundation. Sabi, hanggang ngayon nagtatapat. Siguro, hanggang ngayon. Kasi, nagpapala mo, ganun, walang sakit eh. Ang lakas ng katawan eh, nakakapag-jogging pa eh. Okay lang yun, kahit basta siya buhay. Basta siya walang sakit. Bigyan mo cancer yan. Pabigyan mo sa akin ng cancer yan, susumpa ka na yan. Diba, binigyan ng ni Satanas ng cancer, masamang buko. Hindi ordinary bukol. Kasi cancerous boils yun eh. Elephantiasis leprosy yun eh. Talagang may uod yun. Wala sa talampakan hanggang bumbong, inuuod na si Job. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng asawa niya. Hanggang ngayon, pati asawa niya. Sabi ng Diyos, kita niya hanggang ngayon nagtatapat si Job. Dumating naman ang asawa naman, hanggang ngayon ba nagtatapat ka kay Job? Ay, kay Job. Nagtatapat ka pa rin sa Diyos. Yung siyang karakter ni Job talagang faithful. Bakit? Ano reason? Mamaya, isa-isayin natin yan. Sabi ng asawa niya, mamatay ka na. At sumpahin mo na ang Diyos, mamatay ka na. Para mamatay ka, sumpahin mo ang Diyos. Kaya papatayin ka ng Diyos. Ano ang sabi ni Job? Ikaw ay nangal na babae. Tatanggap mo lang ba tayo ng mabuti sa Diyos, yung masama, hindi natin tatanggapin. Ang lalim po ng theology ni Job. Para sa kanya, kay masama, kay mabuti, pag Diyos sa Diyos galing, tanggapin natin. Bagamat yung masama doon, di galing sa Diyos. Ang sabi ron, at hindi nagkasala si Job, maging sa mga bagay na ito. Yung labi daw niya, hindi nagkasala. Yung labi. Hindi ba lang nagsalitang negative against God. Kaya yung kaibigan ko, nadalaw ng iba. Kaya, si Job kahit yung hindi hindi nagkasala. Ngayon, what is the reason? Bakit po nakasurvive si Job? Bakit po siya nakasalba? Magbibigay lang ako ng paalala. Nabanggit ko na ba, God will make an invisible line to separate the sheep from the goat or baboy. Sabi ng Panginoon, sabi ng Jesus, huwag ka nang magbibigay ng pera sa baboy. Ang baboy hindi nakikilala na ang salita. Pinababoy lang ibabalikan sa'yo. Baboy. Sabi ni Jesus yan, Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Walang nabanggit ko ito pa, aatin kayo sa church na dinidil yung kasalanan mo, ang kasalanan natin. Doon kayo dadalo. Bakit? Condemning ba sila? Hindi. Hindi yung church na pinagtatakpan ng kasalanan mo, kinukonsente, walang ginagawang aksyon,
Huwag kang dadalo doon. Doon ka dadalo sa church na dinidil yung kasalanan mo kahit yung nakatago. Bakit? Kasi piniprepare ka niya sa rapture. Ipiniprepare ka niya sa kingdom of God. Dahil sabi ni Jesus, ang babalikan kong iglesia ay walang kulugot, walang kapintasan. Saan mo makukuha yun? Doon sa church na dinidil kasalanan natin. Hindi yung laro-laro. Marami tayong naririnig dito, be serious. Kasi the Word of God is beginning to confront every one of us. Kino-confront na tayo ng Word of God. Totoo pa ba o hindi? Yung iba, nakagalit pag kinokorek. Tingnan nyo, may babasahin ako sa Proverb. Sabi sa Proverb, yung mga nagre-reprove. Of course, in the right spirit and in the right word and in the right manner, they are gold and silver unto me. Basahin ko ha, Proverb. Yung mga nagre-review, nagre-reprove. Proverb 25:12. Ano po ang sabi diyan? Kawikaan 25:12. Ang sabi nito, kung paano ang higaw na ginto at kagayatang dalisay na ginto, gayon ang pantas na nananaway sa masunuring pakinig. Sa English, as an earring of gold and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear. Kung paano daw po yung wise reprover, yung mga nagre-review, yung mga nagko-correct, sabi ng Diyos, mga ginto yan sa akin. They are gold, but they are hated. Ang mga nagre-review na ayaw magpabago, ayaw magpatuloy. Aliwanag mo yan doon sa nagre-reprove, kung paano ang ginto, sa earring o whatever, ganon yung mga nananaway sa mga masunuring pakinig. Kaya yung mga nagre-rebuke na tuloy nating gold. Kaya lang di tinatatong gold yun. They treat them as an enemy. And they hated them. Diyos na Diyos na bahala na kanila. Last days po tayo mga kapatid. Now, bibigyan ng Diyos ng foundation. Bakit nakasurvive si Job? Before God exposed us to be na tayo ay baboy, aso, at kambing, mag-repent tayo ngayon. Dahil sabi ng Panginoon, wag mo bibigay pera sa baboy, ayaw ko na. Saya lang oras mo, kapagod ka lang. Let them get out! Let them get out! Ngayon, ibigay ng Diyos. Kasi precious to tapos ganun lang, pasok dito, labas dito, ano yun? Lalo na, kung matagal na tayo nakakarinig sa salita ng Diyos, pasok dito, labas, ano yun? Sabi pa, huwag ka nang bibigay ng pera sa baboy. Kaya ito, itatago na ng Diyos ng revelation. Huwag na sabihin, siyempre, makakasurvive yan. Tapos patuloy na makakalaban sa akin yan. Sayang lang, babalik pa nga sa iyo salita mo yan Huwag mo na bibigyan, huwag marinig to. Huwag mo na bibigyan yan. Doon sa meron lang, masunod. Faithful na makikinig, doon mo bibigay. Number 1. Verse 1 pa lang ng Hope. Sinabi ng Diyos, ang pusi, bakit nakasurvive? Lagi ko itong nababasa. Kahit siguro kayo. Ngunit pag hindi ito i-reveal ng Holy Spirit, hindi mo alam. Ando lang mo lang isa pa lang, sinabi niya ng gusto foundation ni Huli, ba't nakasurvive Ando lang sa verse 1. Ganyan minsan ang Bible, lagi ko binabasa ang Bible. Tapos biglang, lagi ko ito nababasa. Tapos biglang meron pala nito. Meron pala nito. Kasi pagka nire-reveal ng Holy Spirit, binibigyan niyang buhay mo. Tulad niya, lagi natin nababasa ito.
Ang alam lang natin kasi malakas ang 20 eh. Kasi talagang nasa Diyos kaya gano'n. Kaya samantalang, verse 1 pa lang, sinabi ng Diyos yung foundation. Ano foundation? Try natin. Merong tao nasa us na nabubuhay. May isang lalaki, biro nyo, dito lang pala, punta tayo ng hanggang 42 chapters ko eh. At ilang many years eh. Ay, ito lang pala yung susi dito. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Og. At ang lalaki yaon ay sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos, at umiiwalay sa kasamaan. Unahin natin na matuwid. Ang laking yun ay matuwid. Kaya pala nakasurvive si Job sa onslaught of the enemy and extreme tragedy because siya po ay taong matuwid. Ano po ba yung righteous? Matuwid. Merong right relationship with God and merong right standing before God. Yun po yung matuwid. Hindi yung meron ka ng right relationship with God. Yung anak mo, may tamang relasyon sa'yo. Ano? Anak mo. Pero walang right standing, kumbaga, salbahe. Hindi ka ginagala. Oo nga, sabi natin si Edric, si Edric at Super, maging natin, tama relasyon, hindi naman ibang tao. Eh, kung si Edric, adik, ayaw pasaway, ganito, ganon, inuutosan ng magulang, ayaw sumunod, hindi right ang standing before God. Ang righteous po ay mayroong right relationship with God at meron siyang right standing before God. Sabihin, masunurin ko sa Diyos. Nakalulugod ang buhay sa Diyos. So, number 1, si Job po ay matuwid. Pagka ikaw ay tao matuwid, mas magaang mong dadalhin ang trahedya sa buhay. Bakit? Lahat ng pain and sorrow and suffering, mas magaan mong dadalhin. Hindi ibig sabihin, hindi mabigat. Mas. Bakit? Kasi wala kang kasalanan. Mas madaling pasanin ang problem, persecution. Ano mang bigat ng problema o trahedya kung wala kang kasalanan. Kung ikaw ay taong matuwid. Kasi hindi susurut-surutin ang konsensya mo, ang buti mo. Walang susurut sa konsensya mo. Hindi mo sasabihin kasi hindi pa ako. Kaya dapat may ginawa eh. Kasi dapat ganito na ginawa ko, dapat ganun eh. Dapat ganito eh. Dapat ganun. At paling sa tanas, hindi masurutan ka ng konsensya. Kung hindi matuwid si Job, nakapo another sundot yun. Ano kagad na eh. Alam mo lang siguro yung nagsakasama. Hindi, kahit si Satanas, nudugtupin sana yun eh. Kaso matuwid eh. Kaya sarado eh, walang opening eh. Walang opening. Pagka wala kang kasalanan, sabi nga, perfect eh. Perfect. Good intention. Mas magaan ka rin ang trabaho. Mas magaan po. Hindi sinabi ko yung mabigat. Mahirap. Kaya lang, mas mahirap kung guilty ka. Dagdag pa. Yun, kung katitirayan ka, ano, ha? Ikaw kasi, gago ka kasi, ha? Buti ka sa'yo. Yan. Marami siyang tutulong sa'yo. Kaso siyo po ay matuloy. Kaya walang kumukonsensya sa kanya. Nabuti. Ang linis, no? Kaya umaga meron siyang one-way ticket, one-way line sa Diyos. Yung lagi siyang, ang heart niya laging konektado sa Diyos. Kasi walang hadlang. Pero kung siya'y nabubuhay sa kasalanan, o dahil sa kanyang pagkakamali, kasalanan, error, whatever, ang hirap kumonekta sa Diyos eh. Kukonekta ka muna.
para gumaan. Yung remote ka na, tapos guilty ka pa. Lalo kaso, sila po ay malinis ang konsensya. Kaya, mas mag-aandalin po ang problema pag malinis ang iyong konsensya. Let's remain pure in our conscience and in our intention. Maging malinis po lagi ang ating konsensya. Ano sabi sa Bible? The righteous will fall 7 times, but he will also stand 7 times. Bakit? Kasi righteous may magtatayo sa kanya. At ang righteous hindi pinababayaan ng Diyos. Sinulat ko yung mga righteous dami. Sana mapinpoint ko pa rin. Ang righteous po hindi pinababayaan ng Diyos. At ang righteous po itinatay. 7 beses man sa tumumpa, muli siyang tatayo. Bakit? Kasi ang Diyos nalululog sa kanya. Itatayo siya ng Diyos. Itatayo siya ng Diyos. Sabi ni David, ako'y bata, naging matanda na. Matanda na raw siya. 70 o 80 years old. Wala akong nakitang tao matuwid na pinabayaan ng Diyos. Wala akong nakitang tao matuwid na namalimos ng pagkain. Palimos po, pengi po, wala! Yun ang blessing and privilege. Ang Diyos laging magsusupply. My God shall supply all your needs according to His riches in heaven. Not according to economic condition of the Philippines. Di gewang-gewang. Not according to economic condition of Amerika, Canada, yung mayayaman din. Nahirap lang yun, tutusin sa harap ng Diyos. According to His riches. Ba't nakakasurvive tayo sa buhay? Ba't kami nakakasurvive? Hinihipo din. Mga pamangkin ko, kapatid ko, mga hinihipo ng Diyos. Huwag lang kami magtulad. Bakit? Sabi ni Jesus, sabi ni David, wala ako nakitang tao matuloy na nagkulang o malimos ng pagkain. Mga kapatid. Kung this is for the glory of God, ha? Huwag nyo mag-misunderstood. Just to impart the blessing na pagka tayo lumalakad ng matuloy sa harapan ng Diyos. Kaya lang naman tayo naging matuloy dahil kay Jesus sa Diyos. Ang mga righteous people, they are people of miracle. Si Pedro nung nagbigay ng magandang loob kay Jesus, ano ginanta ni Jesus? Isang bangka nalulubog sa dami ng isda. Kaya, yun po naging reason. Kaya nakasurvive po si Job sa akin din yun. Kasi siya po ay taong matuloy. Matuloy po. Kaya walang magawang kaawan. Hindi natin mag-down. You cannot put down the righteous. Kahit i-put down mo yan, tatayo ng Diyos yan. Kasi righteous yan eh. There is a right standing with God. Bakit si Job nanatiling sane? Ano ba yung sane? Matino. Bakit nanatiling normal ang kanyang pag-iisip? Sa ganyang uri ng tragedy? Sa ganitong uri ng tragedy? Yung iba niya maglulubasay. Bakit hindi siya nagpakamatay? Yung iba na sa ganyang iba ang dami nag-aantay pagpakamatay. Sa tinding tragedy ng buhay. Bakit si Job nanatiling matino ang pag-iisip? Yung isa, pag iba, nasa pagsubok ko, hindi na matino ang isip. Wala na ginagawa eh. Dito si Espiro ako. Diba? Nakikita niyo ba siya? Sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos.
Kaya nakasurvive siya kasi meron siyang fear of the Lord. Meron siyang takot sa Diyos. Kaya kahit na nasa ganun sa matinding situation, hindi siya nagdidesisyon ng mali. Hindi siya nagdidesisyon ng masama. Kundi andun pa rin siya. Intact pa rin siya sa Word of God. Hindi siya lumilihis doon. Kaya ang kaaway, hindi makadagdag ng oppression. Hindi makapagdagdag ng another tragedy. Yan ang ano ng kaaway. Pagka wala kang fear of the Lord, andyan gagawa ka na ng hindi tama sobre na tulad O nga, Christian ka, pero wala kang true fear of the Lord. Gagawa ka na ng mali. Ayan, nagtagitag na. Nakapulo na. Kaya, dagdag na naman. Ano ba, may nagalit sa'yo, gano'n. Nawala ng tao mo sa Diyos, sinapak mo na rin. Ano ba? Maraming sa barangay. Iwan na kita. Dagdag na, bulong ka pa. Dagdag na rin. Kasi walang fear of the Lord. Bakit nakasurvive siya? Naging pure. Mentally healthy pa rin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hindi nawawala yung wisdom pero kasi may takot ka sa Diyos. Pag may takot ka sa Diyos, hindi mawawala ang wisdom sa iyo. Mananatiling right ang iyong decisioning sa anumang circumstansya ng buhay. Kasi meron kang fear of the Lord. Napakalaga po niyan. Iba, walang fear of the Lord. Fear of YouTube. Iba, takot magutom. Yan. Mga kain lang, maninira pa ng iba. Yun yung mga baboy. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya siya po nanatiling sane. Kumbaga ang takot niya nasa Diyos. Ang hirap po, kaya kita yung kaaway, hindi na siya makaabang pa. Gagawa pa sa, ganun po demonyo hanggang pwede na sirain. Abangan pa natin, baka medyo magkasala sa Diyos ko. Pag nagkasala ko, di ko lang lesson ito. Akatakin ito din natin ito. Kaso sarado. Kaya na-maintain ni Job, yung gano'n na lang yun. Gano'n na lang. Hindi na nagdagan pa yung mga testing. So, huwag tayo magwawala sa atin ang takot sa Panginoon. Hindi masama maganda sa kinabukasan. It is good. Tinuturo ng Bible yan. Sabi nga yung maganda, ulirang babae, pasipag siya, nag-aandar sa picture. Kaya pagdating ng tapunan, tagutom, tinatawanan niya lang ito. Bakit? Kasi marami siyang pera. Kasi nag-aandar siya Kaya sa panahon ng pangailangan, nakakitilan siya. Tumataas ang kilo ng bigas. Wala na yun. Meron naman ako milyon dito. Tumataas sa pamasahe. Ayun. Nakapaganda ako Tama yun. Kaya maganda yung nag-iipon. Kaya lang, dahil sa sobrang pag-iipon na natin sa picture, nakakalimutan natin yun. Mawala na yung itong tao sa paghanda na rin sa picture. Nilalalaman natin yung iba. Alam mo, sa mga business, pagbigay tamang sweldo rito, dahil may ipon ko, yun ang mali. Kapatid, yun ang mali. Meron siyang fear of the Lord. The fear of the Lord will keep you humble. Will keep you in your right position in the sight of God. Kaya napanatili po ito niyo. Pangatlo, siya po ay perfect. Walang butas perfect. Ilagay din natin sa ilang ibang translation. Siyempre, nagkakamali din naman po. Tama po Sabi sa Isaiah, walang tao din nakakasala. There is a good intention. Kaya siya perfect. Tingnan si David,
Man after God's own heart. Pag sinabing man after God's own heart, kapareho ka ng puso ng Diyos, perfect pa si David. Meron lang ang punsing intention. Yung ayaw ng Diyos, ayaw na yun. Yung gusto ng Diyos, gusto na yun. Bumigay lahat ng kasala. Dahil, alam niyo na yun, di ba, si Bathsheba naligo. Nakita niya, naligo. Bakit tinawag na Bathsheba pangalan? Ba't Bathsheba? Kasi, nag-take a bath. Nag-take a bath sa bubong. Kasi Bathsheba. Pero nagsisi naman si David. Nagsisi. Kaya, magkaroon tayong pure intention. Huwag tayo mag-iisip ng masama sa ating kapwa. Yan ang susi, magkakasurvive sa lubi. Kaya, unknowingly, secretly, the presence of God ay in-invent ng Diyos kay Job. Ano na yun? Ibinigay niya. Kala mo, kaya ko yan, ha? Lahat na ng aking strength inilagay ko dyan. Kaya di mo kaya. Alam ng Diyos, hindi bibigay si Job. Kasi hindi alam siya na secretly, yung buong lakas niya nandun kay Job. Bakit? Because siya na po ay matuloy, may tapos sa Diyos. Kaya kahit na mag-umisap na hindi siya matumba, meron siyang fear of the Lord. Meron ba tayong fear of the Lord? Baka iba kinakatakutan natin. Pangatlo, lumalayo sa kasamaan. Lumalayo siya sa kasamaan. At hindi tumatanggap ng kasamaan. Tandaan po natin. Pag may nag-iipag sa'yo ng kasamaan, huwag mo tatanggapin. Kasi magkakasabi ka sa kasamaan niya. Tingnan niyo isa John chapter 16, verse 13 to 14. When the Holy Spirit comes upon you, He will glorify me, and He will lead you into all truth. Sino ba ang all truth? Sino ba ang all truth? Ang all truth po ay Bible. Sino ba ang all truth? Ang all truth po ay si Jesus. Ang taong may Espiritu ng Diyos. Namaliwanag yan, John 16:13. When the Holy Spirit comes upon you, He will lead you into all truth. Sabi nito, I am the truth. Kaya pag ang tao may Espiritu ng Diyos, dadalhin niya ang kanyang kaya sa truth. Sa truth, sino siya? Si Jesus. Hindi kanya dadalhin sa tao. Iba, dadalhin ka sa tao para matisod ka. Aliwanag, pagdating ng Espiritu Santo kay Myla, saan ako dadalhin ni Myla? Pepe? Alam mo si Pepe? Bago si Myla na magkakaroon. Hindi, Holy Spirit nandun. Sabi sa inyo, pagka puno tayo ng Word of God, di tayo madadaya. Lahat ng galaw ng tao, titingnan mo rito. Ba't mo ako dinadala kay Myla? Ano sabi ng Bible? Against Karot. Ano sabi ng Bible? He will lead you into all truth. The whole truth is Bible. Ganun ba? Ano sabi ng Bible? Against kay Myla. Ano sabi ng Bible? Kaya, puntahan mo. Kung ayaw, tumanggap ni mali. Tawagin mo ako, sabi, magsama ka pa. Kung ayaw, sabi mo sa congregation. Yun, ang may Espiritu ng Diyos. Kaya ang dali mahuli ng tao eh. Alam mo, madaling mahuli, nagpapakon mo rin Kristiyano, hindi naman totoo. Kasi, hindi ka dadalhin sa Bible, hindi ka dadalhin kay Jesus. Hindi ka dinadala sa katotohanan, nakikiisa pa sa mali. Ano ba yan? Christian ba yan? Mga Christian ba yan? Huli-huli. Kaya sabi ni Jesus, huwag kang magbibigay ng pera sa baboy. Hindi ako nagpapala sa baboy. Ito, ayan ang sabi ng Bible. Kaya huwag tayo mag-play, mga kapatid. Make sure na we are living, ina-apply natin yung Word of God. Pag si Myla, dinala ko to sa tao.
Kasi po, at least, ang mga kambing ng tupa, hindi mo kailangan i-discern. Kasi yun na sila eh. Di ba? Baboy. Tupa, ang aso-aso. Ang mahirap i-discern yung lobo. Kasi yung lobo, nagko-cover yun. Di ba? By their fruits, you shall know them. Their public fruit and their secret fruit. Eh, secret fruit, paano mo malalaman na lobo yun? God has a way to expose the secret fruit ng mga lobo. Kunyari lang Kristiyano, pero maninila. Kasi ang lobo po, nagsusot sila ng tupa para mapagkamalan din silang tupa. Kaya ang hirap i-discern. Kung wala kang discernment. Diba sabi sa Matthew chapter 7, yung mga false prophet, they come to you with sheep clothing. Ngunit ang puso nila ay lobo, mani nila. O, paano mati-discern yun? Ibang mga karangan, di ba? Haba pa ng haba. Paalala lang ito, mga kapatid. Pag mayroong tao na ilalapit ka sa tao, alam, hindi mo ba alam spirito no? Hindi ba tayo nagbabasa ng Biblia? Pag nasa kanya Espiritu Santo, gagaling ka niya kay Jesus sa tutuhanan. Iba naman yung kaya mas ilalapit sa tao, tulungan natin siya. Iba yun, hindi na sinasabi ko. Pero pag dinadala ka sa tao, ay sa sentensyon niya para makisod ka eh. Yan ang gawa ng kaaway, bisyon. Hindi na pwede ngayon yan. God will put a line to separate the sheep from the goat. Hindi na pwede yan. Hindi na pwede yan. So, at ang pastor ko, ang silver, pag nakita na yung lobo sa kawan, pinapatay na yung lobo. Pinapatay niya yun kasi papahamak ng tupa. Ang pastor, pag may na-deserve na lobo, pinapatay niya yun, espiritu ng lobo. Kasi manin nila yun. Hindi mga totoong tupa yun. Nagsusuot lang yun ng tupa. By their fruits you shall know them, publicly and secretly, through the word of God. Panguli. Kaya na ba tayo? Ano ba yun? Matuwid? Malayo sa kasamaan. Ayun, lumalayo sa kasamaan. Pag may maglilipat sa'yo ng kasamaan, paluin mo kagad ng tambunan ni Kristo ng tungkol. Hoy! Dali na, ito ba? Makutuhin na. Kitsa na ka ba? Hindi. Uli-uli ko espiritu mo. Lulukoy ko lang ako. Magpakalalim po tayo. Siya po tayo patuloy. Natapos sa Diyos. Lumalayo sa kasamaan. At perfecto. Kaya siya po ay nakasurvive po siya, mga kapatid. Kaya yun pala ang foundation po niya. Hindi tayo katuliran sa Panginoon. At just in case hindi tayo po next time na maging totoo tayo po pa. Babalik po tayo. Pinangaral ng Word of God para tayo maligtas, para tayo mabago, hindi para tayo ikundin. Sadya lang meron maligtas. Dahil kung hindi mo wawasak ang espiritu niya, magpapatuloy yan. Patuloy naman hindi basig yan. Dinudurog ang ulo niyan. Just in case, hindi tayo tupa. Just in case, puro tupa naman tayo rito. At least ito yung mensahe para alam ninyo. Yung mga, para may mga ganyan darating, alam niyo gagawin. Ano nyo kagad? Sakuin nyo kagad yung balik. Bayan turo balik na agad. Kapatid, Kristo mo ba ako dinadala? Pero kung dadalhin mo ko doon para lang kasamahin ng tao, huli na kita. Papaluin kita ng tambo ni Kristo. Pag nakulo ko na, hindi Holy Spirit yan. Laman yan, ikaw yan. Sabi sa Bible, ang tao may Espiritu ng Diyos, dadalhin ka niya sa buong katotohanan
Gagaling ka na kay Jesus. Oh, dinadalaw mo ako kay Jesus. Hindi. Gusto ko. Marami tayong dapat ilisin ang pagsisihan. Ano dapat natin gawin? Ayun na nga. Sikapin natin maging right ang standing natin before God. Hindi tayo nagkawad, Lord. O ba ay may right standing before you or wala? Kasi yung mga ibang servant, maraming likudan kasi sinagang nandun sa trial eh. Mga parang katulad din kay Job eh. Yung iba, hindi naman katulad na katulad. Tapos gaganin lang natin. Bago nga ibigay ng isang pastor sa congregation, durog na yun. Ang dapat doon, i-comfort na yun. Susuportahan na yun. Hindi dudurugin para. Hindi na dudurugin pa. Durog na yun eh. Iingatan po natin yan. So paano tayo mga ka-endure sa ganung uri ng buhay? Be founded in righteousness. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things have been added unto you. Magkaroon tayong fear of the Lord. Magkaroon tayong perfection, good intention. At lumayo po tayo sa anumang masamang gawa. Evil intention, o evil group, o evil fellowship, o yung fellowship na hindi na nakapag-glorify sa Diyos. Fellowship na naninira sa iba, labas ako dyan, hindi ako pwede dyan. Yan. Kaya yun po naging dahilan kung bakit po si Jehovah ay nakasurvive. Because the righteous will fall 7 times. But God, sabi ko sa talata, ngunit tatayo siya ulit. Kasi ang Diyos nalulugod po sa mga tao matuwid. So, hindi natin yan sa pamagitan ni Kristo. So, alam na po natin po tayo. Ilan na po hinihingi natin sa pagkakataon po tayo sa Diyos. Matapos po tayo sa Diyos. And let's love one another. Not destroying one another. Ano ba naman yan? Yan na message na sa atin eh. Diba? So that the world may know you are my disciple if you love one another. Kung mahalin nyo ang isa't isa, hindi kayo gagawa ng hindi maganda sa isa't isa. Kung sana pasok dito, diretso sa puso, hindi naman sa kabila. Maraming lagi natin narinig ito eh. O di ba ang ganda nun? Nangamahalan tayo sa isa't isa.